Hello, I'm Paul Tan, also known as 1985. I customize sneakers. Nag-umpisa ako magkagusto sa sapatos noon. Naalala ko, dinala ako ni Papa sa Marikina. Naglakad kami. Tapos, hindi ko alam saan kami pupunta. Hanggang sa huminto kami sa isang tindahan ng rubber shoes. Binila niya ako ng rubber shoes noon. Pinasukat niya sa akin. Puting rubber shoes yun. Tapos yung tongue niya, merong bola ng basketball na may orange. Tapos may hint ng blue yung sapatos. Simula nun, gustong-gusto ko na sobrang talaga ng rubber shoes. Talagang naging fan na ako ng rubber shoes. Tapos, ever since that day, nag-start na akong bumili lagi ng mga rubber shoes. Parang 5 pair sa isang taon na ako bumibili nun. No? Kaya parang nahilig talaga ako sa sapatos. Nag-start ako mag-customize ng sapatos kasi lagi akong nakikipag-meeting sa mga client. Tapos, meron akong parang gusto na, syempre, first impression last. So, gusto ko parang unique yung suot kong sapatos. Syempre, pag bumili ka ng sapatos, hindi lang ikaw meron nun. So, gusto ko lagyan ng kwento. Kapag nag-customize ka ng sapatos, nagiging personal siya, nagiging conversational piece din siya. Nagtatanong sila, ano yan? Paano mo nagawa yan? So, dahil doon, mas nagiging unique yung sapatos. Tapos, nag-start ako niyan, kung di ako nagkakamali, 2005 ata, kung di ako nagkakamali. Nag-start ako mag-customize ng sapatos. Hanggang sa napunta ako sa Kobe 9 High. Nagkaroon ako nun, binili ko yung sweldo ko ng Kobe 9 High na white. Tapos, parang bitin ako dun sa design niya. So, ginawa ko, kino-customize ko na siya. Ginawa ko siyang unique. Pinost ko siya sa online. Ang nangyari, merong naging kliyente ako. Pinakulayan din niya yung Kobe 9 niya. Tapos, na-realize ko na ang dami palang nagko-customize ng sapatos, hindi lang pala ako. Naisip ko na naman na paano ko gagawing unique yung pagko-customize ng sapatos. Ano yung dapat na approach ko? So, usual na approach is pupunta ka sa isang nagko-customize ng sapatos, tapos ang gagawin is sasabihin mo kung anong gusto mo. Halimbawa, gusto mo may Naruto, gusto mo may specific design yung sapatos mo. Tapos i-airbrush o i-hand paint nung nagko-customize ng sapatos yung design na yon. Ako, iba yung naging approach ko. Ang later on ginawa ko, parang what if yung sa akin. Halimbawa, si Adidas o si Nike, hinire ako, labas tayo ng isang sapatos na ganito, design mo. Ano yung gagawin mo? Parang ganun lagi ang idea ko. Ang unang-unang ginawa kong ganun is Adidas Stan Smith. Naalala ko yun. Gumawa ako ng custom nun. Naglabas ako ng first batch nun, 15 pairs, na sold out. Then another batch, 15 pairs ulit. Si James Reid at si Nadine nandun, kasama sila sa list na yun. Tagang kinarir ko yun, nilagyan ko ng box, as if parang binili mo sa Adidas mismo. So ever since that day, nagkaroon ako ng brand na 1985. Hey. Next to rock like Mick Foley, it's Nick Joby, kill him softly, play that shit slowly. On the keys like Tony, throwing subs, they get toasted, about my bread like a hoagie. So ito bali yung pinakaunang kinostomize ko na Jordan 1 na sapatos. UNC ito, hindi ako lumayo masyado dun sa original colorway niya kasi gusto ko yung pagka university blue nito. Ngayon, meron akong nilagay dito 1985. Bakit 1985? Kasi yung 1985, obviously yung birth year ko. Pero ang totoong backstory ng 1985 is nag-iisip kasi ako na gusto ko magkaroon ng brand ng apparel tsaka ng sneakers. Siyempre, nag-iisip ka ng medyo unique na na pangalan. Hanggang sa naisip ko, bakit hindi kaya numbers ang gamitin ko? Tapos parang sarap pakinggan nung 1985. So, ginawa ko, tinry ko, naggawa ko logo sa Photoshop. Tapos, simple lang, 1985 lang. At ginawa ko, sinalpak ko sa sapatos. At nag-click, nagustuhan siya ng mga tao. Kaya ito, nilagyan ko siya na 1985 na brand. Tapos, hand-painted to. Walang stencil to. First ever na hand-painted ko na custom sneakers ng Jordan. Tapos,
nilagyan ko siya ng screen galing sa butas-butas yun eh. Tinapat ko dyan, tapos binugaan ko ng airbrush para magkaroon siya ng comic style na detail. Pati yung mini swoosh dyan, kilala ako dito sa mini swoosh na to eh. So lagi ako naglalagay niyan sa mga Nike na sapatos na kino-customize ko. Yung mga stitching niya, nilagyan ko din ng kulay kasi ito yellow, kasi nandito yung another style niya. Ayan, no? May yellow touch dito. No? Kasi ang pinaka ano ko dito, pinaka concept ko, gusto ko parang comics yung style nitong sapatos na to. So ito yung unang-unang pair ng Jordan na kinostomize ko na hindi ko akalain. Sobrang mahal na pala nito. 40,000 yung isang pair ata nito ngayon. Pero again, naging mas unique siya. Mas personalized. Pag-usapan naman natin yung pinaka-favorite kong custom na sneakers. Actually, lahat sila paborito ko. Parang anak ko yan. Pero ito siguro yung pipiliin ko muna. Kasi very unique yung approach ko pagdating dito. Sa lahat ng ibang customization ko. Wala akong kinulay dito. Wala akong painting dito na ginawa. Deconstruction ang ginawa ko. So, diniconstruct ko yung sapatos. Naglagay ako ng mga panels dito na navy blue. Then, naglagay ako ng floating na shoes. Tapos, custom na brand, nandyan. No? Naka-embroidery siya. Tapos, mini shoes. Ito yung pinaka-favorite ko kasi parang ito yung nagde-define ng naging venture ng 1985 na brand. Nakilala kasi ang 1985 na brand talaga is one of one. Ano lang siya, personal collection ko lang siya. Nung nag-start ako mag-customize ever since that day, lagi lang ang ginagawa ko, personal pairs ko lang siya. Hindi ako tumatanggap ng kliyente, hindi ako tumatanggap ng mga custom pairs o nagpapa-custom. Ginawa ko, yung IG ko is personal collection ko siya ng one of one. So parang ito yung nagde-define talaga dun sa concept behind my brand na one of one na sapatos. Meron din tong insole naka-embroidery din na 1985 sa loob eh. So yun, ito yung pinaka-favorite ko isa. Paano ko napunta sa pagra-ride? Medyo malayo eh. Medyo malayo from sneakers, medyo naging motor eh. Paano nag-start? Last April 2022. Naalala ko yun. Inopen natin itong Honda Caloocan. Binigyan ako ng boss ko ng big bike. Natuwa siya sa sipag na ginawa namin dito sa Honda Caloocan. So, binigyan niya ako ng Honda big bike. Hindi ako marunong mag-ride. Hindi talaga ako marunong mag-ride. Ang ginawa ko lang, nakapark lang siya sa bahay, araw-araw, binubuhat ko lang yung bike. Tapos hindi ko na maalala mag-clutch kasi yung huli kong clutch is bata pa ako, 7 years old lang ako, nagka-clutch, tinuruan ako mag-clutch nun. Kasi scooter lagi gamit ko. So parang, syempre, fast forward, nilakasan ko na yung loob ko hanggang sa natuto ako mag-ride, mag-big bike. Ito na, 1 year and a half na yung nakalipas, marunong na ako mag-ride. Pero, meron akong naisip, bakit wala akong nakikitang safety shoes na pang-ride na or mukhang lifestyle na sapatos. Lahat ng nakikita ko nagra-ride is either hindi safe pang-ride yung sapatos nila kasi lifestyle lang talaga, literal. So, pagka na-semplang ka, kaskas paa mo dun, ubos paa mo. Tapos, meron namang safe pang-ride, hindi naman yung stylish. So, parang doon ko pinasok ngayon yung customization ng sneakers. So, hindi ko iniwan. Kahit nagra-ride na ako, pinasok ko pa rin yung custom sneakers ko. So, yun na nga. Nagra-ride ako, pero walang safety na sapatos na pang-ride. Hanggang sa siyempre, kilala natin si Sir Jason. Pinakita niya sa akin itong OG na sapatos. Na-curious ako. Tapos, parang may kamukha yung sapatos na yun So, nung nakita ko siya, tapos tinanong ko magkano yun, parang nasa around 5,000 lang. Ay ko, sobrang mura nito para sa safety shoes. Kaya ginawa ko, tiningnan ko mabuti. Tapos nakita ko yung laki ng potential ng sapatos. Sabi ko, pwede maging lifestyle ng sapatos itong OG na AS3 na to. So, sabi ko, Sir Jason, bili ako isa. Tatry ko lang. Hanggang sa bumili nga ako nito, tapos nakita, ginawan ko ng look na Jordan. Tapos, naalala ko yung part ng rookie season ni Jordan, nung suot niya yung Jordan 1, na-injury siya eh. Naglagay siya ng strap, o nilagay ng strap yung leather shoes niya, yung Jordan 1 niya. Naalala ko na lagyan din ng leather strap itong sapatos na to.
Kasi ang reason naman, hindi naman dahil sa injury. Ang reason is dahil yung sintas mo, minsan kapag sobrang bilis ng takbo mo at natanggal yung sintas mo or nag-loosen, pwedeng sumuot yan doon sa chain. At alam mo na anong kasunod nun. So, kailangan talaga ng safety strap. So, ito yung idea ko, parang quick release lang siya na strap. Tapos, nilagyan ko na rin ng swoosh, mini swoosh. Tapos, nilagyan ko na rin ng branding ko na ng 1985. Tapos, ang pinaka-gusto ko lang dito sa part nito is hindi ako nag-worry tungkol sa safety. Kasi naka-steel toe box to, naka-ankle support, tapos basta kompleto sa lahat ng kailangan mo na safety features para sa riding. Sobra talagang gustong-gusto ko to sapatos na to. Actually, i-mention ko, pinanlaro ko pa to sa basketball. Nagulat nga si Jason ba't ko pinanlaro, pero tinry ko lang talaga siya. At pwede rin pang laro ng basketball. So, ito yung pinaka-recent na ginawa ko ngayon na customization na one of one na OG shoes. Nilagyan ko pa rin siya ng branding ko na 1985 with the mini shoes saka yung floating natin na Nike logo. So, ang pinaka-idea ko dito is maging subtle lang yung branding niya, and at the same time maging lifestyle shoes siya. Kasi nga again, gusto natin na maging stylish pa rin tayo pag nagra-ride, 'di ba? So ito yung ginawa ko ngayon. Hinintay ni Francis for 4 hours. So hindi siya biro talaga gawin, pero worth naman. Nakikita mo naman sobrang ganda ng itsura niya. Very unique na siya. Highly recommended ko to, grabe talaga. Tsaka syempre, thank you rin sa Triumph JT MNL kasi binigyan nila ako ng chance na i-customize yung OG na AS3 nila. Sobrang thank you talaga sa pagbibigay nyo sa akin ng opportunity na gawin tong one of one. Ako nga pala ulit si Poltan, nagko-customize ng sneakers. Kaya kung gusto nyo ko i-follow at tingnan nyo yung mga ibang ginawa ko o kino-customize ko ng sneakers, puntahan nyo lang yung IG ko o Facebook ko o kaya TikTok. Ang handle ko o social media handle ko ay @1985xmnl. Thank you nga pala ulit sa OG Sports Philippines at sa Triumph JT MNL. Binigyan nila tayo ng chance na mag-customize ng sneakers nila. Marami pa tayong ko-customize dito kasi ang dami-dami pa nilang magagandang mga sapatos na naka-display sa store nila. Pwede nyo silang bisitahin. Kaya mga ka-MNL, tulad nga lang sabi ni Boss Jason, see you on the next episode.